Nakarinig ka na ba ng balitang yung magnanakaw ng milyones ay nakalaya na at yung nagnakaw ng tinapay ay nananatiling nakakulong? Bakit ganun? Parang may naamoy ako hindi maganda. Sa bansa nating may batas, bakit parang ang hustisya ay para lamang sa mayayaman? Aray ko! Ngayon, pag-usapan at talakayin natin ang totoong kalagayan ng sistema ng hustisya dito sa atin sa Pilipinas. At kung may pag-asa bang mabago to? Hi! Ako nga pala si Jem at talika't pag-usapan natin ang tunay na kalagayan ng sistema ng hustisya dito sa atin sa Pilipinas. At totoo pa nga ba ang katarungan sa ating bayan? Isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa ay mabagal na proseso ng kaso. May mga taong nakakulong ng maraming taon na hindi naririnig ang kanilang kaso. Na para bang naghihintay na lang sila ng hustisya habang sila ay tumatanda sa loob ng kulungan. Pangalawa, malakas pa rin ang impluwensya ng pera at ng politika. Ang mayayaman ay may kakayahang kumuha ng magaling na abogado, pinakamagaling na abogado. Pero paano ang mahihirap? Umaasa lang sila sa Public Attorney's Office or may kilalang PAW, na kung saan sabay-sabay nilang hinahawakan ang daang-daang kaso. At ang pangatlo ay ang korupsyon. May mga pulis, opisyal, at nasa mga posisyon na gumagamit ng kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling interes lamang. Sa ganitong sitwasyon, paano mo pa nga ba mapagkakatiwalaan ng hustisya? Naghintay ka ba? Bilang isang ordinaryong tao o bilang isang ordinaryong Pilipino, napapatanong ako sa sarili ko. May saysay pa ba ang batas kung hindi naman ito patas? Wow naman! Wow! Pero naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Moments later. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nangyayari sa korte, kundi magsisimula ito sa ating mga sarili. Kung tayo mismo ay magiging tapat, marunong rumispeto sa batas, at naninindigan sa tama, unti-unti nating mababago ang imahe ng hustisya sa ating bansa. Sabi nga ng iba, maliit ang hakbang, malaki ang ambag. Kaya kung gusto nating makita ang tunay na hustisya dito sa Pilipinas, hindi sapat na manood o magreklamo lamang. Dapat tayo ay kumilos din. Sa ating pagkilos, dapat marunong tayong pumili ng leader na may integridad. Pangalawa, suportahan ang mga programa na laban sa korupsyon. At higit sa lahat, wag na wag kang matakot magsalita laban sa mali. Kaya tandaan, ang hustisya ay hindi naghihintay. Ito ay pinaglalaban. Ako ulit si Jem, at sana sa simpleng pag-uusap natin na to, magsimula tayo maging boses ng pagbabago. Maraming salamat sa panonood and don't forget to like, share, and click the notification bell para mas updated ka pa. Hanggang sa muli, huwag matakot magsalita laban sa mali.